my beloved Boss Mike Cervera. Oo, bistado na naman itong mga obstructionist ng ating gobyerno, ng kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady. Yan. Naglabas sila, mga kababayan, ng pekeng dokumento. Oo, para patunayan ang kasinungalingan ng mga bobo. Diba? Kaya nga mga kababayan ko, eto pa, masakit yan. Ang pinaglabas, mga kababayan, yung pang si Tiglaw. Kilala nyo si Tiglaw, mga kababayan, bukod sa tabingi ang muka, tabingi din ang utak. Oh, yan, mga kababayan. Kaya kayo pahiyang-pahiyaho, mga kababayan, at talaga namang kahit na sanay na siya sa ganong pagmumukha niya na iharap sa madla, mga kababayan, di na ho nagbibideo yan. Kasi nga ho, nahihiya. Gumagawa na lang ho ng artikulo at nagpo-post na lang ho sa social media ng kanyang artikulong ginagawa. Hindi na ho nagbibideo yan tulad ng ginagawa natin. Takot siguro, mga kababayan, ipakita yung itsura. Kasi kung anong itsura niya na makikita nyo, mga kababayan, nako, mga kababayan, yun din, yung pagkataong yun na yun. So, eto lang, mga kababayan ko, binutata, niresbakan ni Attorney Claire Castro. Mga kababayan ko, etong mga nilabas, binatikos at ginawa ng mga obstructionist. Etong kampo ni Digong, etong mga DDS. To the rescue siya kay Sara, kasi si Sara hinahanapan natin, mga kababayan, ng resibo na ilabas niya yung police report. Ngayon, mga kababayan, naglabas sila kahit peke. Ganon sila, mga kababayan. Kung yung nung araw ay yung peking video, para hindi sila mapahiya dahil sa dami nga ho ng nagtatanong na nasaan ang inyong ebidensya. Ngayon, eto naman, mga kababayan, di ba? Nung napilitan, naglabas ng peking AI video. Ugali talaga ng mga DDS ito ngayon, eto't hinahanap natin, mga kababayan, nasaan ang police report, bakit di nyo ilabas? Eto na, naglabas, mga kababayan. Japik! Ganyan ho sila katindi, mga kababayan, Pero bago ang lahat, shoutout muna sa inyong lahat. Opo, medyo tipid-tipid lang ho tayo sa ating boses. Bahala na po yung mga moderator sa inyong mga magaganda at gwapo. Sila na lang po muna ang babati po sa inyo, mga kababayan. Eto na, pakinggan ho ninyo. Eto, pasok! Neke at dinoktor umano ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, sa California noong Marso. Iginiit yan ng naririnig nyo naman po siguro, mga kababayan, naririnig nyo naman po siguro. Ayan po yan, wait lang. Yan, game. Malacanang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department. Nako po. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and
The cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Oh, Ito ay mga gawain upang masira ang ang unang ginang, ang Pangulo at at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. ayan mga kababayan maliwanag po yan. Meron na naman silang pinapakitang video na kasama daw. Hindi naman po rin si Tantoco yun. Mga kababayan ko kaya etong mga DDS, matindi ito. Matindi talaga manira, Oo, walang hanggan ang paninira ng mga yan, Kapag kakahu kayo, mga kababayan, manonood sa kanila, sa sobrang galing nila na manira, sabay mapapaniwala kayo. Oo, eto na. Ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Oh, Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. kita nyo? Siyempre, mga kababayan, ganun talaga yung mga yan. Hanggat, mga kababayan, hindi nakakatikim uli ng amoy ng Malacanang. Yang mga hinayupak ng mga tarantado, nakagrupo ni Digonyo at ni Sara Buday Ninyo. Hindi titigil yung mga kababayan. Nasanay na sila sa amoy ng Malacanang Di ba? Ano ang amoy ng Malacanang? Anong panahon ni Digong? Amoy pera. Bakit? Tuloy-tuloy ang deliver ng kwarta. Cash to cash yan. Kaya mga kababayan, yun yung lagi nilang gusto. Yung lagi na lang paggising ng umaga, pagpasok nila sa Malacanang, pera ang makikita nila. Ganon! Malayong-malayo po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ng pera ni Pangulo. Marami na siya nun Ang gusto, magserbisyo. Wala na pong iba. Di po ba? Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang. Oh, ayan, mga kababayan ko, nakita nyo naman Ipinakita yan sa official na Facebook ni First Lady. Na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Oh, ayan, mga kababayan, maliwanag. March 8 po, mga kababayan, mayroong event. Samantalang si Tantoco na sumalangit na ang kanyang kaluluwa, mga kababayan, nandun siguro nagsusungap. Paano niyo masasabi na kasama ni First Lady itong si Tantoco? Samantalang si First Lady, nandito mga kababayan, may event. Yung isa, may sariling event. Ano pagkakaiba nun? Malayo, di ba? Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan Na? at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Kita nyo mga kababayan ko? Wala! Kahit na maghubot-hubad lahat kayo, tapos lumabas kayo sa EDSA, gawin nyo na. Oo, wala pa rin mangyayari. Di ba? Tindi, no? Oh, ang tindi, mga kababayan. Lang yan, bang klase talaga, no? Kasi hindi lang huyan, Hindi lang huyan na pamimeke ang ginawa. Para sa GMA. Oh, eto pa mga kababayan ko. Ito po yung nilabas nila. Oo, sinendo sa akin ito ni nilang taga-Amerika na si Jojo Chavez. Nakalagay ho din mga kababayan. Donna Corsi. Oo. Ang kanyang number po, badge number, ibig sabihin ho niyan, 826. Oo, Oh, yan. Oh, ano nakalagay rito? Records supervisor. Oo. So yan, mga kababayan, dito naman mga kababayan, sa official na kanyang badge, mga kababayan, ayan, tignan ho ninyo. Ano ho number? Dito ho, pakisum na lang. Yung badge ho na itong police sa Beverly Hills. Actually, parang kada upang palad ko na ito nung nagpunta ako eto mga kababayan. Beverly Hills Police, ito pong badge sa kaliwa. Makikita nyo ang pagkakaiba. Dito po ay nakalagay 835. Magkaiba po mga kababayan.
So ito po yung talagang ano niya. Kung tignan niyo sa sa internet para maniwala ho kayo. Ito po ay nasa internet mismo, official po 'yan. Apo, ang badge number niya ay 835. Pero sa record na pinakita nila, mga kababayan, sa police report na kinakalat nila, tignan nyo rito, Donna Corsi 826. So ngayon, mga kababayan, ano ho ang kaibahan, mga kababayan ko? Malayo. Alam nyo, sabi nga ni attorney, mga kababayan ko, sabi ni attorney Ruel, kapag ka mayroon na, kapag ka mayroong isang peke, mali, dyan sa dokumentong iyong ipapasa, lahat yan, mga kababayan, mali na yan. So, tama ho si attorney. Iba pa rin ho yung pinag-uugutan ni attorney, mga kababayan ko, ha? Magkaiba pa yan. Dahil yung pinag-uugutan ni attorney ay yung pong, yung pong mga letterhead at iba pang mga mali dyan sa police report. Lahat na, mga kababayan, mali yan. Ibig ko sabihin. Oo. Ganun talaga. Pati numero, tabingi. Tabingi ang muka, tabingi utak nung naglabas eh. Diba? Kaya tabi-tabingi. Pero yun numero, 826, 835 naman yung isa. Tabingi talaga. Manang-mana nga siya naglabas. Tabingi utak, tabingi muka. Diba? Kaya ayaw nun lumabas sa mga kababayan eh. Kaya ayaw lumabas nun sa social media yung pagmumukha niya kasi yung mga kababayan kamukha ng Ewoks. Alam niyo po ba yung Ewoks? Ewoks, yung Ewoks ang itsura. Ganun ho itsura. Research ninyo. Baka sabihin nyo nagsisinungaling ako mga kababayan. Ha? Yan, balitang-balita ngayon yan. Etong kay First Lady, sa mga ginagawa nila na inanor na rin ho ito ng media. Oo. Ayan pasok. Rating ng Pangulo nung May. Ito mga kababayan ko. Sa kabila ho mga kababayan ng ginagawa po nila na paninira dito kay Pangulong Bongbong Marcos, ang trust rating ni Pangulo abay tumaas palalo. Diba? Wala tayong magagawa. Pero ito talaga, matitinding banat na attorney muna tayo. Pasok! Toko case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need Pakinggan nyo maigi ito mga kababayan, ha? Pakinggan nyo. for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Yan. Kita nyo, peke itaw talaga mga kababayan. Peke eh. Tapos sinakyan ng mga bobot tanga. Baka naman mamaya nilabas talaga ni Tiglaw para ilabas lalo ang pagiging tanga ng mga DDS. Diba? Sino-sino ba mga sumakay dyan, mga kababayan? Abay nagunahan na parang mga sperm cell. Alam mo, talagang kailangan premium first base. Magkano ba premyo sa inyo? Para-pares naman kayo may premyo. Diba, mga kababayan ko? Talagang nagunahan. Kala mo mga butiking, hindi mo maintindihan kung ano ni hinahabol. Langaw o ano pa man, Pero how's the First Lady, Yusek? Naku, okay lang ho yun. Sanay na yan dyan si First Lady. Tatawanan lang kayo noon. Si First Lady, tatawanan lang ho kayo noon. Okay, ididemanda kayo. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Oh. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan.
Yan. Pero pilit na ginigiba, Oo. pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Our beloved Boss Mike Severa.